Naguguluhan ka ba kung anong pinagkaiba ng businessman at entrepreneur? Pwes, sa videong ito, liliwanagin natin para malaman mo kung paano mag-identify ng isang businessman at entrepreneur. At para malaman mo rin kung paano mo i-label ang sarili mo kung businessman ka nga ba o entrepreneur. Alright? Usually, ang term na businessman at entrepreneur ay ginagamit interchangeably. Kasi nga maraming mga tao ang hindi informed na magkaiba ang businessman at entrepreneur. Ang alam kasi ng karamihan, pag businessman ka, entrepreneur ka na rin. At pag entrepreneur ka, businessman ka na rin. Kaya yung mga authors and speakers, pinag-interchange na lang para iwas confusion. Lalong-lalo na pag ang topic naman ay it's all about both businessman and entrepreneur. Pati na rin sa akin sa mga previous videos natin, pinagpapalit ko rin ang mga ito para lang i-explain yung concept na gusto kong i-share. Lalo na pag ang pinag-uusapan ay hindi naman naka-specific. Okay lang yon. Kaya ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng mga ito? Maraming differences ang pwede nating ma-point out pero magpo-focus lang tayo sa tatlo. The reason why they engage in business, the methodology they apply, and their motivation why they are doing what they are doing. Alright? So, una, the reason. So, ang mga businessman, the reason why they are engaging into a business is for the purpose of making money. Nagtatayo sila ng negosyo dahil ang goal nila ay para kumita ng pera. Wala namang masama doon kasi lahat ng tao kailangan ng pera para makasurvive. Sa mga entrepreneur naman, the reason why entrepreneurs engage into business is for the purpose of making their vision a reality. Meron silang vision na gustong pagtrabahuan para magkaroon ng buhay at maging realidad. Kagaya halimbawa si Elon Musk na ang vision niya ay maging livable yung Mars kaya siya nagtayo ng SpaceX. Si Steve Jobs naman, ang vision niya ay gusto niyang magkaroon ng bawat household ng mga portable computers. Kasi ang lalaki ng mga computer dati. Kaya niya dinevelop yung Apple laptop. Pero hindi naman kailangan dapat ganun yung vision mo na dapat kakaiba at high impact para tawagin kang entrepreneur. Yung simpleng pagtatayo ng negosyo dahil gusto mong solusyonan ang isang problema, yun na yun. O yung nagtayo ka ng negosyo dahil gusto mong ikaw ang maging number 1 na best provider ng pinakamasarap na pizza sa lugar nyo, yun na yun. Entrepreneur ka na nun. Kaya kung nagtatayo ka ng negosyo dahil gusto mong magkapera, negosyante ka. Pero kung nagtatayo ka ng negosyo dahil may vision kang gustong pagtrabahoan at maging reality, entrepreneur ka. Pangalawang difference ay yung methodology. Sa mga businessman, they usually start with a proven business model. Ang halimbawa ng mga ito ay yung mga kainan, mga coffee shop, sari-sari store, at yung mga usually na nakikita natin sa kung saan-saan. Kasi nga nakafocus sila sa pagkita ng pera, kaya hinahanap nila yung may mga proven na business model at yung may mga proven na business system. Sa mga entrepreneur, they are the one creating a business model. They usually starts from scratch or from nothing, and they are known for creating something out of nothing. Gumagawa sila ng isang bagay o produkto o serbisyo o sistema gamit ang wala, gamit sa kung ano lang ang meron sila. Yan ang mga entrepreneurs. Pangatlong difference ay sa motivation. Sa mga businessman, dahil ang goal ng pagtatayo nila ng negosyo ay para kumita ng pera, they are motivated by profit or financial success. Dito madalas maraming nagsasara mga negosyo kasi ang motivation nila ay yung profit. Kaya kung hindi kumita yung negosyo nila ng ilang araw, ilang weeks, o ilang months, nagsasara na sila. Kasi doon lang sila nakafocus sa profit kasi. Kaya kung walang profit, wala na rin. Magsasara na lang din sila. Sa mga entrepreneur, they are usually motivated by the desire to innovate, solve a problem, or make an impact. Hindi sila masyadong nakafocus sa profit. Although kailangan ng negosyo ang profit para mag-survive, pero yung mga entrepreneur, hindi sila dun nakafocus. Kaya usually, sila yung may mga negosyo na kahit hindi kumikita yung negosyo nila,
andun pa rin sila, nag-ooperate pa rin. Pinaglalaban pa rin yung negosyo nila kasi nga hindi sila sa profit na motivate kundi sa impact na magagawa nila. Kaya kahit lugi, tuloy pa rin. Hindi kagaya sa mga businessman na hindi lang kumita ng ilang araw, nagsara na. Hindi lang kumita ng ilang buwan, nagsara na. Kagaya ng pandemya na halos lahat ng negosyo ay nalugi. Kaya ang daming negosyong nagsara. Pero yung mga tunay na entrepreneur, hindi sila sumuko. Kahit nalugian sila ng malaki, kahit nalugian sila ng bilyon-bilyon, nagpatuloy pa rin sila. Kasi motivated sila doon sa pagsosolve ng problema o sa impact na may dudulot nila. Kaya sila ang namamayagpag ngayon dahil nagsara na yung mga kakumpetensya nila na nakapokus lang sa pagkita ng pera at namomotivate doon sa profit at financial success. Kaya para sa akin, kung nagbabalak kang magtayo ng negosyo, dapat magkaroon ka ng entrepreneurial mindset. Dahil ang mga entrepreneur ang mostly na namamayagpag sa market. Alright? Yan ang mga tatlong main difference ng mga entrepreneur at businessman na pinaniniwalaan ko. At kung may mga alam pa kayong mga differences na hindi pa natin nabanggit, paki-comment naman sa comment section sa ibaba para matuto din naman ako sa inyo at makatulong din sa mga iba nating mga viewers. Alright, ayun mga kabisyo, salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Wish you success. Bye!